Sound check. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako'y kinakabahan. Pwede kang kumanta muna. Biro lang. Next time. Sige po, tayo'y tumindig. Pero kung mahaba ang time, gusto kong kumanta sa Panginoon. Tayo po'y tumindig at tayo magbasa muna ng talata. At kung inyong nakikita dyan, Malaki chapter 1 verse 6. Sabay-sabay po nating basahin. English po muna bago ang Tagalog. Sabayan niyo po ako. A son honoreth his father, and the servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you. O priest that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy name? Sa Tagalog, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, O mga saserdote na nagsisihamak ng aking pangalan, at inyong sinasabi, sa ano namin hinamak ang inyong pangalan? Wait. Ang pinamagatan ko po yung ating pag-aaral ngayong gabi sa English, where is mine honor? Actually, dala po yan, two rhetoric question of God, where is mine honor and where is my fear? Contextually speaking, yan po ay tumutukoy sa priest and his people. Pero bago natin himayin, tayo po muna humingi ng awat biyaya sa Panginoon. Tayo pumikit. Panginoon, magandang gabi po. Salamat po sa iyong mga salita. Sorry po sa aming mga kasalanan at kakulangan. Dalangin po namin, Panginoon, ngayong gabi na kami po iyong pagpalain. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Lalo na po ako, Panginoon. Ako po ay natatakot magdala ng iyong mga salita. Kaya po ako ay nagmamakawa sa iyo na ilagay niyo po ako sa iyong likuran. Gamitin niyo po ako, Panginoon, at itama niyo po palaging isip ng bawat isa. Kung ano man po matutunan namin, na may magamit namin ito para sa iyong kaluwalhatian at magdala sa amin ito sa kapakumbabaan para makilala ka pa namin ng lubusan. Sorry po sa aming mga kasalanan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kinakabahan talaga ako. Yan. The book of Malachi contain the complaints of God. Kung inyo pong babasahin yan, kasi malimit nating naririnig, pag narinig natin ang book of Malachi, 3:10 agad ang napasok sa ating isip, di ba? Malachi 3:10. Yan agad napasok sa ating isip. Pero kung babasahin yan from chapter 1, chapter 2, chapter 3, marami kayong mapapansin diyan na hula at mas marami kayong mapapansin diyan na complain. Complain ng Diyos. Kaya diyan, ang pinakakinuha ko lang na text, actually tayo buong book Ang kinuha ko lang na text, yung question ng Diyos na iikot ang lahat. Where is mine honor? Where is mine fear? Kasi ang mga Kristiyano today, in this present world, hindi maibigay yung fear and honor due to God. Napakalaking kakulangan ng mga mananampalataya ngayon, lalo na napakadaming information at napakadaming mga ngaral ang nagtuturo sa atin. Ang dami nating natutunan. Nasaan ang application? Ngayon, dito sa book na ito, makikita natin bakit biglang tinanong ng Diyos yung ganong tanong. Where is mine honor? Where is my fear? Sa Tagalog, nasaan ang aking dangal? Nasaan ang takot sa akin? Bagay na bagay lamang magtanong ang Diyos na yan. Bakit? Siya ay Diyos Paano kung sabihin ko, nasaan ang aking dangal? Wala naman akong dangal. Hindi bagay sa akin. Bakit tinanong ng Diyos? Kasi bagay sa Kanya. Ngayon, ito ay tinuro sa ni Sir Joven, sa pabirong paraan, may iba't ibang uri ng tanong. May tanong na panghuli. May tanong na gusto mo lang talagang malaman at may tanong na gusto mong hulihin ng iba. Ayan ay tinatawag nating arts of questioning. Rhetoric question. Bakit natin ginagamit yan? Ayan ay ginagamit natin to check someone's knowledge, thinking, and understanding. Nagtatanong tayo ng mga ganyang bagay, nagamit tayo ng ganyang method of questioning para malaman natin paano ito mag-isip. Ano ang karunungan nito? Paano nito nauunawaan ng mga bagay-bagay? Diga? Nagtatanong tayo ng sinasadya nating magkamali para mabasa natin ang iba. Does that mean, kaya nagtanong ang Diyos, does that mean hindi alam ng Diyos? Hindi, omniscient nga ang Diyos Alam ng Diyos na lahat. Bakit siya nagtanong ng ganyan?
Gustong ipakita ng Diyos sa book na ito, but in this question of God, He is asking for them to make them known how they think of Him. To make them known how they view God. Nagtatanong ang Diyos para ma-discern mo naman, paano mo ako tingnan? Paano ka mag-isip patungkol sa akin? Paano mo ako panampalatayanan? Yan yung mga purpose ng question eh. Kaya na ito ng Diyos para, anak, magmalay ka naman sa akin tanong. Magmalay ka naman sa akin tanong. Hindi ibig sabihin, kaya nagtanong ang Diyos, hindi niya talaga alam. Alam niya ng Diyos, kaya siya nagtanong, gusto niyang malaman mo, sa pamagitan ng kanyang pagtatanong, kung paano mo siya tingnan. Ganito po ala tingnan ng Diyos. Ma-realize mo sana sa iyong sarili na ganun mo siya tingnan. Kaya makikita natin, dito sa book na ito at sa pag-aaral natin ngayong gabi, ano yung mga complaint ng Diyos, kasi nakalagay dyan sa text O priest. Sa panahon natin ngayon, mga pastor at mga manggagawa, mga saserdote, hindi pari. At meron din dito na sa kanyang bayan, sa kanyang mga tao. Sa panahon natin ngayon, sino ang tao ngayon ng Diyos? Tayong mga mananampalataya. Kaya, where is mine honor? Kung ating i-imagine yung emotional tone ng text, para sa akin, ito ay malungkot at jealous. Try nyo yun. A son honoreth his father. Where is mine honor? A servant fear his master. Where is my fear? If I be a master, where is my fear? Nagtatanong ang Diyos, kung ginagalang mo ngayong magulang, bakit di mo ko maigalang? Kung natatakot ka sa iyong master, bakit hindi ka natatakot sa akin? Di ba? Kung i-imagine natin yung emotional tone ng text, nalulungkot ang Diyos at nagseselos siya. Hindi natin maibigay yung due sa ating Panginoon. Kaya nga, unang complaint dito na makikita natin, unahin natin yung complaint ng Diyos sa kanyang mga tao. His complaint against His people. Number 1, despising His love. Letter A. Sabi sa Malakay chapter 1 verse 6, if I be a father and master, a son honoreth his father and the servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts, O priest. Pero gagamitin muna natin yung text na yan bago tayo pumunta sa priest, sa kanyang mga tao. Where is mine honor? Tinatanong ng Diyos sa kanyang bayan. Bakit niya biglang natanong yon? Kasi dito sa tagpong ito, dinidespise ng mga tao yung pag-ibig ng Diyos. Where is mine honor? You despise my love. Bakit niyo nagagawang i-despise yung aking pag-ibig? Nasaan yung paggalang niyo sa akin? Diyos ang nagtatanong. Ngayon, bakit biglang nasabi dito sa verse 2, ating tingnan? I have loved you, saith the Lord. Yet you say, wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother, saith the Lord, yet I love Jacob. Ayan yung salita ng Diyos, I have loved you. Pero yung response ng mga tao, wherein hast thou loved us? They despise the love of God. We despise the love of God. Kaya nga, ini-imagine ko dito si Malakay Tingnan niyo yung verse 1, the burden. Sa Hebrew word yan, masa. Ito'y load. Napakabigat na ito. Bakit burden? Kasi alam ni Malakay, si Malakay galing siya sa captivity from Babylon. Tapos kasama niya yung mga sila Nehemiah, contemporary niya, sila Nehemiah, Ezra, na-captive, dumating sa kanilang bayan. Tapos biglang nagsalita ang Panginoon after ma-rebuild ang temple under the leadership of Zerubbabel. Biglang nagtanong ang Panginoon, where is mine honor? Tapos sinabi ng Diyos, I have loved you. Tapos sinabi ng mga tao, wherein hast thou loved us? Saan mo kami minahal? Saan mo kami minahal? Ayan ang tanong ng Diyos. Kaya nga, yung burden, naiintindihan ni Malakay kung ano yung pinagdaanan ng mga Israelita. At naiintindihan ni Malakay kung ano yung nararamdaman ng Diyos. Kaya siya nagtanong, where is mine honor? Where is my fear? Sa kanyang bayan. Kaya, ang unang word ni Malakay dito, the burden of the word of the Lord. Kaya nga ako'y kinakabahan palagi pag nagdadala. Ito yung sinabi ko na sa inyo Ako'y laging natatakot every time na ako ay may nababasa sa Biblia, thou, holy, holy, holy.
Nakikita ko kasi ang sarili ko, hindi ako worthy sa ganitong bagay. Ako'y nagkakasala. Pero pag nakikita ko ang sarili ko na makikita kong Bible, ako'y natatakot magbukas ng Biblia. Natatakot ako kasi malalaman ko ang katotohanan sa Biblia. Yung takot. Ngayon, si Malakay, natatakot siya kasi alam niya yung nararamdaman ng Diyos at alam niya yung naranasan ng mga Israelita. Bakit, at tingnan natin, bakit nasabi ng mga Israelita, wherein hast thou loved us? Why they despise the love of God? Kasi, balik tayo ng konti sa history, after captivity, di ba, sila ay hindi naman ginunaw sinakop ang kanilang bayan. Napakadaming kahirapan na kanilang naranasan. Persecution, pangmamaliit, tapos nung dinalang bihag, alam naman natin, sa Old Testament time, itong mga Hudyo ay pinahirapan din ng ibang leader, ng ibang bayan. Ngayon, nung niloob ng Panginoon na makabalik sa kanilang bayan, biglang nagtanong ang Diyos, where is mine honor? Tapos biglang sinagot, wherein hast thou loved us? Bakit nasagot ng mga tao, wherein hast thou loved us? Alam niyo kung bakit? Hindi nila makita yung paggawa ng Diyos sa kanila nung sila ay nasa pag-enjoy sa kasalanan. Kaya nga sila ay na-captive kaya sila ay nasakop dahil ng kanilang kasalanan. Pero nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Habang sila ay dinadalang bihag, nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Pero hindi nila makita, hindi nila ma-appreciate, hindi nila maramdaman. Tapos nung sila ay nadalang bihag na, nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos. Pero hindi nila maramdaman yon. Nung bumalik na sila, nandun pa din ang pag-ibig ng Diyos. Bakit hindi nila maramdaman yon? Kaya natanong nila, saan mo kami minahal, Panginoon? Nakikita kasi nila ang kanilang sarili. Ayan ang malaking problema pag nag-umpisa na tayong tumingin sa ating sarili, kaya sa gawain ang bigat-bigat. Pag nag-umpisa na tayong tumingin sa ating sarili, nag-umpisa tayong tumingin sa mga nawala sa atin. Kasi mga Hudyo, tumingin sila sa kanilang sarili. Tumingin sila sa mga nawala sa kanila. Kaya nga natanong nila, wherein hast thou loved us? Pinabayaan mo nga kaming ganito. Pinabayaan mo nga kaming maghirap, magdusa, makaranas ng mga sakit sa ibang bayan. Tapos sasabihin mo, mahal mo kami? Nakatingin na sila sa nawala sa kanila, nakatingin na sila sa kanilang sarili. At ayan ang malaking problema. Pag tayong mananampalataya sa panahon ngayon, nag-umpisang tumingin sa ating mga sarili. Ang tendency, we were going to despise the love of God. At nakakatakot na bagay yan, mga kapatid. Kaya, every time na tayo'y maglilingkod sa Diyos, sana naman, wag natin tingnan ng ating sarili. Gusto ko yung life verse ni Andrew, yung Luke chapter 10. We are unprofitable servants. Wala ka ng karapatan sa iyong sarili. Wag mo nang tingnan yung sarili kung sasabihin mo sa iyong sarili. Wala kang kabuluhang alipin. Wag mo nang tingnan yung sarili kung i-claim mo yan. Ngayon, kapag kinalay mo na ikay aliping walang kabuluhan, tapos nag-umpisa kang tumingin sa iyong sarili, mag-uumpisa ka ng bumagsak, mag-uumpisa ka ng i-despise ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo na ma-appreciate yung biyaya ng Diyos sa iyo. Kaya nga, dito sa tagpong ito, the burden of the word of the Lord, ang bigat para kay Malakay na sabihin yung nararamdaman ng Diyos. Kasi nararamdaman ni Malakay yung naranasan, at naranasan din ni Malakay yung naranasan ng mga Hudyo from captivity. Ano po? Kaya sa present day, may kinalaman pa ba ito? Opo. Banda-banda kasi diyan, pag tayo nag-umpisa nang lumayo sa Panginoon, makikita na natin ating sarili, kaya mahihirapan na tayong bumalik sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Di ba? Saan mo kami minahal, Panginoon? O ngayon, pinabayaan mo dito Pinabayaan mong mamatay ang aking mahal sa buhay, pinabayaan mo lahat, tapos sasabihin mo, mahal mo kami? Bakit nasabi ng Panginoon na, I have loved you? Anong proof ng Diyos? Tingnan natin sa verse 3. And I hated Esau, and laid his mountains, and his heritage waste for the dragons of the wilderness. Yung dragons diyan, ito yung, ang dinosaur, ito ay modern term ng mga dragons. So ito yung mga animals, ito yung mga hayop sa kagubatan. Si Esau, ito ay kapatid ni Jacob. Di ba alam naman natin sa kasulatan na sinabi ng Diyos na, I have hated Esau and loved Jacob. Hindi nila makita na pinili ng Diyos itong si Jacob. Si Jacob nga yung makasalanan din. Hindi nila makita na mas pinili ng Diyos mahalin yung the supplanter.
si Jacob. Hindi nila ma-appreciate yung pagpili ng Diyos sa kanilang bayan. Kaya nga natingin sila sa kabila eh. Kaya ang sagot ng Panginoon, tingnan natin dito. Di ba, nagsabi ng Panginoon, I have loved you. Tapos ang sagot ng bayan, wherein hast thou loved us? Ang sagot naman ng Panginoon, was not Esau Jacob's brother? Ipinapakita lang na, minahal ko ito, ay hindi ko minahal ang isa. Minahal ko ito dahil gusto ko. Sana ma-appreciate mo yung pagpili ko sa bayan ninyo. Yun yung gusto ng Diyos ipakita sa kanila. Tapos, whereas Edom sayet, itong Edom, ito yung mga descendant ni Esau. Kung inyong babalikan sa Old Testament, ito yung mga idolatrous nation. Whereas Edom sayet, we are impoverished, but we will return and build the desolate places. Thus saith the Lord of hosts, they shall build, but I will throw down. They shall call them the border of wickedness and the people against whom the Lord hath indignation forever. Ayan yung sagot ng Panginoon. Hindi ba ito yung mga kaaway ninyo? Ayan nga'y ayoko diyan, galit nga ako diyan. Ayan nga'y aking ginuguho. Yan nga'y aking pinahihirapan. Tapos sasabihin nyo, hindi mo kami minahal. Pinili ko nga kayo. Tapos sasabihin nyo, wherein hast thou loved us? Sana ma-appreciate nyo mga anak yung pag-ibig ko sa inyo. Di ba? Kaya pagdating dito, tingnan natin yung... Tama ba? Kasala pa natin, tingnan ko. Yun, tama. Verse 4. 5. And your eyes shall see, and ye shall say, the Lord will be magnified from the border of Israel. Tingnan natin yung Exodus 20, verse 12. Ito yung nakalagay na, honor your father. Honor your father. Kung nagagawang igalang ng kanilang mga anak, ang kanilang mga magulang, edi lalo na ang Diyos. Igalang natin. Give the honor due to God. At malaking kasalanan, mga kapatid, kung hindi natin nagagawa yan sa ating Panginoon. Malaking pagkukulang natin at malaking accountability, lalo na't may mga karunungan na tayo naririnig, kaalaman na tayo natututunan, mananagot kayo sa Panginoon kapag hindi natin naibigay ng tama yung honor para sa Kanya. Minsan tayo, pagka nakita ng president, nakakita ng mayor, hindi na magkaintindihan. Ito, dapat ganito, dapat ganyan, dadating sa mayor. Pero pagdating sa Panginoon, late. Pagdating sa Panginoon, yung time, hindi na tama yung pag-manage ng time. If forsake ko yung pagsamba, ako na may maintindihan ng Panginoon. Nasaan yung honor ng Panginoon doon? Linggong-linggo, hindi ka makasimba. Linggong-linggo, half day ka. Nasaan ang honor doon? Half honor. 75 ang grade. Hindi naman ganun Ang honor, mga kapatid, ito yung buong puso mong iginagalang ang Panginoon at ayun ang gusto ng Diyos. Hindi mo maloloko ang Diyos. Kaya nga sila nagtanong wherein hast thou loved us? Akala nila mauuto nila ang Diyos Tingnan natin yung Deuteronomy 7:8. Diba nakasabi yan? But because the Lord loved you, and because He would keep the oath which He had sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out of the mighty hand and redeemed you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Hindi nila ma-realize, hindi nila ma-appreciate yung ginawa ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon, simula nung sila ay sa pagkaalipin hanggang sa dalhin sa promised land. Lagi nilang kinakalimutan, kaya wag niyong kakalimutan kung paano kayo iniligtas ng Panginoon. Wag niyong kakalimutan, tayo ay walang maganda sa ating sarili bakit hindi natin i-honor yung Diyos na nagmahal sa atin na wala namang kamahal-mahal sa atin? Diga? Kaya natanong ng Diyos, where is my honor? Paano kung tinanong kayo bigla ng Diyos? Where is mine honor sa inyong buhay? Sa tingin nyo, matutuwa kaya ang Diyos pag tinignan niya kayo? Ito, ino-honor ako nito. Sa tingin nyo, masasabi ng Diyos yun sa inyo? Ito, natatakot ito sa akin. Sa tingin nyo, makikita ng Diyos yun sa inyo? Kayo ang nakakaalam na yan. May accountability ang bawat isa, kayo ang mananagot sa Panginoon kapag hindi nakita ng Diyos yan sa inyong buhay. Ako, may pananagutan din ako. Tawa ko may kaluluwa ako. Dahil isang araw, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon at magbibigay sulit tayo sa Kanya. Whether you believe it or not, wala kang magagawa kundi magsulit sa Panginoon. At nakakahiyang bagay na matagpuan sa atin ng Panginoon yan, hindi mo pala ako iginagalang anak. Hindi ka pala natatakot sa akin. Kaya nga, pansin nyo naman yun. Pansin nyo naman yun halataan nyo naman yun. May gift of discernment tayo. Mas mahal nito ang mundo kaysa sa pagsamba. Mas mahal nito ang trabaho
kaysa sa Panginoon. Di ba? Tanda ko, yung preaching ni Kuya Eric, may biyaya ang Diyos at may biyaya sa Satan. Ang biyaya ng Diyos, ito yung maglalapit sa Kanya. Ang biyaya ng Satan, ito yung maglalayo sa Diyos. Ngayon, kung kayo'y binibiyayaan at yung biyayang natanggap nyo ay naglalayo sa Diyos, kayo na ang sumagot. Malaking pananagutan ninyo. Ibig sabihin ba, sa Satan ay may kapangyarihan din? God owns the world, pero binigyan ng Bible si Satan na God of this world, hindi, not necessarily mean He owned this world, kundi kaya niyang i-manipulate ang mga bagay-bagay para mapalayo ka sa Diyos. Gagamitin niya nilikha ng Diyos para mailayo ka sa Panginoon. Kung yung trabahong pinagpe-pray mo ay napalayo ka sa Panginoon, ibang biyaya na yan. Kung yung pinagpe-pray mong kaloob ng Diyos ay nilayo ka sa Panginoon, hindi sa Diyos yan. Kung hindi kayo naniniwala, basahin niyo ang Biblia. Maghanap kayo, magsipag din kayo. Hindi ka, para fair. Tingnan natin yung bakit nag-complain ang Diyos sa kanyang bayan, sa atin? Kasi hindi niya nakita yung due na dapat nating ibigay sa Kanya. Yung pag-ibig na ating nire-reject at dinedespise at minamaliit. At hindi lang yun. Yung honor at fear na hindi natin maibigay sa Diyos, ay isa na rin sa dahilan bakit hindi natin maibigay yon kasi letter B, we disagree with God. Disagreeing with God. May gusto ang Diyos pero hindi natin magawang sundin. Bakit? Kasi yung first point, yung pag-ibig. Hindi natin makita ng tama yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya kapag wala kang pag-ibig, tamang pag-ibig, ito ang mangyayari sa iyo. Pag may gusto ang Diyos, pag may sinabi ang ating pastor, ako naniniwala ang wisdom na ibinibigay ng Diyos sa pastor ay dapat nating sundin. Minsan si pastor may gusto, ito personally, may gawa si pastor na hindi ko maintindihan. Pero willing akong sumunod. Bakit? Sabi ng Biblia kasi, nagtuturo, igalang natin ang mga pastor. Malapit niya sa kanyang puso bakit natin nilalayo? Bakit natin hindi igagalang? Sabi nga ni Pastor Gary, ang kanyang standard, ang kanyang measurement para masabi niya na siya ay malapit sa Diyos ay yung pastor. Bakit hindi natin magawang sundin yung sinasabi at pinapangaral ng ating pastor? Sa Biblia lang din naman nakuha ating pastor Kaya nga tayo nire-require na magkaroon ng Biblia. Tingnan mo, huwag kang basta makinig. Huwag kang basta makikinig mga kapatid. Kaya kang may Bible na dala Buksan mo at hanapin mo sa Bible yung tinuturo. Kaya, ito, kininiwala. Kaya pag may nangangaral sa pastor ng giving, ang dami nangangatin tenga, nagtuturo si pastor na dapat kayo sumama sa soul winning. Alam niyo kung bakit? Laging wala sa loob. Laging nasa labas. Pauli-uli. May ministry ginagamit pang dahilan pwede ka namang mag-live streaming. Gamitin mo ang isip mo mga kapatid. Gamitin yung isip nyo. Namimiss ninyo yung lesson, yung karunungan ng Diyos na dapat ay sa atin. Bakit? Palabas-labas kayo, paihihi kayo. Pa-CR-CR. Kaya pag may sinabi ang Diyos, ano yun? Kaya mangyayari sa'yo, you disagree with the will of God. Ayan ang mangyayari sa'yo. Hindi mo mauunawaan tunay yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ang mangyayari sa'yo, pag may gustong mangyari ang ating pastor, pag may gustong mangyari ang Diyos sa ating simbahan, tatanggi ka na. Isa yan sa palatandaan na ikaw ay mababaw na Kristiyano. Bubot. Napakabubot mo. You disagree with God. At nakakatakot din na bagay, hindi lang, alam niyo kasi sa fruit of the Holy Spirit, anong unang nakalagay? Love. Love. Hindi ka magkakaroon ng joy kung wala kang love. Hindi ka? Hindi ka magkakaroon ng tunay na paglilingkod sa Diyos kung wala kang pag-ibig muna sa ating Panginoon. Malabo, mga kapatid. Niloloko mo lang ang sarili mo. Huwag mo na kaming idamay. Basa ka namin. So yung pag-ibig ng Diyos ay dapat makita muna sa ating buhay para masabi na we agree with God. If you love God, kung may gusto ang Diyos, madali na sa iyo ang umagree sa Kanyang mga gusto, sa Kanyang kalooban. Bakit nahihirapan kang sundin? Bakit nahihirapan kang sundin? Baka yung pag-ibig mo sa Diyos ay hindi pure. Love sees beauty, love gives, love sacrifice,
Alam niyo yung definition ng pag-ibig, inyong basahin sa 1 Corinthians chapter 13. Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat kahit hindi natin maintindihan. Love understandeth. Pag hindi natin maintindihan, magtiwala tayo. Isa yun sa palatandaan na meron tayong pag-ibig. Kung wala ka naman pag-ibig, yan na nga ang mangyayari sa iyo. Malachi 1:6. If I am a father and the master, where is mine fear? Where is mine honor? Hindi mo maibibigay sa Diyos yan ng buong puso kung wala kang pag-ibig muna. Ano po? Tingnan natin yung Malachi 2:17. Malachi 2:17. Dapat malaki ang giving. Ye have wearied the Lord with your words. Yet you say, wherein have we wearied him? When you say, everyone that doeth evil is good in the sight of the Lord, and he delighted in them. Or where is the God of judgment? Yan na nga. Yan na nga mangyayari sa iyo. Because you disagree with God, ayan ang mangyayari sa iyo. Pinalulungkot mo ang Diyos. Di ba, tinanong ng Diyos, ang kanyang emotional tone sa text, sad, jealous, nalulungkot. Naigagala mo yung magulang pero hindi mo ako maigalang. Natatakot ka sa mga namumuno pero hindi ka natatakot sa akin na iyong Panginoon. You disagree with God, ito ang mangyayari sa iyo. You say, wherein how have we wearied Him? Palusot ka pa eh. Ano sa Tagalog? Inyong niyamot ang Panginoon ng inyong mga salita. Yung lalabas sa inyong mga salita ay hindi na magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sa ano namin niyamot siya? Sa inyong sinasabi. Bawat gumagawa ng kasamaan ay mabuti sa paningin ng Panginoon. Yan na nga. Pag may gusto ng Diyos, hindi mo maintindihan, kaya ang iyong interpretation, puro negative. Di ka? Pag may inutos, kailangan natin ng ganito, tapos papasok sa ating isip, negative agad. Negative agad. Kaya nahihirapan tayong gawin because we disagree with God, because we don't have the love of God. Sana makita sa inyo yun if you claim na kayo ay Christian. The fruit of the Holy Spirit is love. Unang-una dapat makita sa ating buhay yan. Kaya napakapalad na magiging girlfriend natin. Mapagmahalin yung lingkod. So, dapat ganon. Ibig sabihin, dapat makita yung pag-ibig sa atin. Ibang pag-ibig ang tinutukoy ko ha. Pag-ibig sa kapatiran, pag-ibig sa gawain, pag-ibig sa Diyos. Ang unang-una, pag-ibig sa Diyos. Hindi mo magagawang mahalin ako. Hindi mo magagawang mahalin ang ating mga pastor, ang ating mga lingkod, ang ating kapatiran, ang gawain ng simbahan kung wala ka munang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi ka makakapagbigay, hindi ka makapaglingkod ng tama, kasi sala ng disposition ng iyong puso, kasi hindi mo makita yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Dapat unang-una talaga yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga fruit of the Holy Spirit is love. After that, sunod-sunod na yan. Pag-pray niyo yan, sana makita nyo, sana mahalin ako ni Rommel. Hindi ganoon. Ibang pag-ibig ang tinutukoy ko. Pero okay, natutuwa doon sa mga sa mga kapatid natin na nagsisikap. Ang idea ay though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil. Yun yung idea. Kahit anong hirap ng ranasan yan, susunod pa din yan. Susunod pa rin yan. Bakit? Kasi nandun yung pag-ibig ng Diyos. Magagawa mong lakadan yung valley of the shadow of death kung may pag-ibig ka ng Diyos. Di ka? Ang sarap ng may pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ako naglingkod sa Diyos kaya ako nagbigay ng buhay. Kilala ko kasi yung nagmahal sa akin. Kilala ko kasi kung paano niya ako minahal. Sabi ko nga sa inyo, I'm not after the prestige of being a worker. I'm not after the privilege of being a worker. Kasi kita ko na yan. 1 taon ako nag-observe, nagpapa-emoy kay pastor, pasilip-silip, magpapaalam. 1 taon akong paganyan-ganyan, nakikita ko kung paano sinasabon niya mga yan, nakikita ko kung paano pinupurga, kung paano napapagalitan pag nagkakamali. Bakit hindi yun naging dahilan para ako sumunod sa kalooban ng Diyos? Kasi nakita ko yung pag-ibig ng Diyos. Ngayon, mag-full time na kayo. Yung pag-ibig ng Diyos ang magdadala sa atin papalapit sa Kanya. So kung wala kayong pag-ibig ng Diyos, ibang pag-ibig na nasa inyo. Pag-ibig ni Satanas. Ayun lang naman dalawa lang naman natin papatakan. Love of God or love of Satan. Kung wala kayong pag-ibig ng Diyos, sorry.
Saded. Nakakaawa kayo. Lugi. Lugi kayo. Kung wala kayong pag-ibig ng Diyos, malamang sa malamang, nagpapanggap lang kayo, kaya magpakatotoo na kayo. Nagmamanifest yan sa inyong buhay. Isa sa magandang basihan ay yung record natin sa giving. Hindi ko pa nga nakikita eh. Kaya nga ako minsan nagtatakot dito mag-preach. Bagay ba sa akin itong mag-preach ng giving? Bagay ba sa akin? Minsan ako yung nabelo kay Pastor. Pastor kasi laging busy. Laging nagbasa ng Bible. Kaya sisilip ako. Sisilip ako kay Pastor. No, babasa naman sa Bible, hindi ako makasingit. Mamaya sisilip ulit ako. No, nag-aaral sa pastor, hindi ako makasingit. Gusto ko kasing tanungin, Pastor, pwede ka si Andrew muna bago ako. Gusto kong sabihin, Pastor, ako kapoy worthy sa ganyang usapin. Bakit ako lalong kinakabahan? Kasi hindi ko makita ang sarili na bagay sa ganitong gawain. Sa Children's Department Anniversary, ako'y kinukuhang speaker eh. Hindi, kaya ako natanggi agad, hindi ko kasi makita yung aking sarili na bagay sa ganitong gawain. Hindi ko makita, alam kong false humility, pero ang aking gustong ipunto, bagay ba talaga ako doon? Isalta ito ng Panginoon eh, kilala ko nga yung sarili. Ako'y natatakot. Natatakot ako every time na may katotohanan akong naririnig o nababasa sa Biblia. Kaya nga mas gusto ko ditong matulog sa hall. Para akong handog na susunugin. Di yan, sa gitna. Minsan doon. Sarado. Black na black. Handog na susunugin. Tapos nung nakaraan, yung bulaklak, yung antorium, ang bango-bango. Para akong alam niyo yung pagkagising ko amoy bulaklak. Yung bulaklak na kulay puti. Alam niyo yung sa libing. Pag naamoy ko, Kaya iba talaga ang pag-ibig ng Diyos. Ako yung nagugulat din sa aking sarili. Ang galing ng Diyos. Ako yung manghang-maha sa kanyang pag-ibig. Tingnan niyo ito. Ito yung konting testimony lang ha. Nung hindi pa ako nag-full time, nung hindi pa ako nasuko sa Panginoon, ang aking mga kapatid ang tahimik sa akin. Nag-o-observe na pala sa akin. Nung ako yung nag-full time na, nakita ko yung biyaya ng Diyos. Bakit? Ibinigay ko ang buhay eh. Sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, He will give thee, sa iyo, yung desires ng iyong puso. Sabi ko, Panginoon, ikaw nang bahala sa akin mga pangarap. Ay, isa lang naman pangarap ko. Simula nung kayo nag-college, tapos simula nung kayo naging Kristiyano, wasak na kayong pangarap. Wasak na kayong pangarap sa tunay. Kasi nakita ko, hindi ko makalimutan yung tinuro sa akin ni Kuya Henry sa YP. Dapat magkaroon ka ng eternal perspective. Kung mahal mo ang Panginoon, dapat sa iyong mga ari-arian, dapat sa iyong mga ginagawa, sa iyong profession, in everything you do, dapat magkaroon ka ng eternal perspective. Isa yan sa palatandaan na meron kang pag-ibig sa Diyos. Hindi ko makalimutan yon. Kaya nga, yung aking mga pangarap, simula nung kayo naging Christian, hindi ko na kinawiwilihan. Mas gusto kong, kaya nga ako hindi na-attend ng NSTP nung ako'y college. Na-attend lang ako pagka-exam na. Yun, bagsak. Hindi ako na-attend sa tunay. Mas pinipili kong sumama sa soul winning. Says nga, kaniyayakag eh. Huwag na tayong umattend. Kahit ako'y late, ako'y hahabol sa soul winning. Nakita ko kasi kung paano inibunan Diyos, sabi ng kuya, kinalabit ng Diyos. Kaya, handa akong iwan ang mga bagay-bagay niyan. Hindi lang ako sumunod agad kasi natatakot ako sa aking magulang. Ako'y matatakotin. Ako'y duwag. Ngayon, ang biyaya nito, nung ako'y nag-full time sa aking kapatid, na kami nag-uusap every Sunday night, Romel, alam mo, aking naisip kita pag ikay namatay, hindi ako malulungkot sa iyo. Alam ko kasi sa langit ka pupunta. Pero ang magandang bagay nito, nung sinabi niya, bigla ko siyang tinanong, Kuya Ryan, paano kung ikay madalas mamaya dyan sa ating hagdan, tapos ikay kinuha ng Panginoon, tiyak mo na ikay sa langit. Hindi niya may sagot ng ayos, pero ito ang magandang bagay. Ang nagpapatotoo, yung kanyang mga kabarkada. Nagbabahagi na siya ng salita ng Panginoon. Imagine niyo, kita ko ang buhay Dating kainuman ko, maninigrilyo. Tapos, Romel, hindi na ako naninigrilyo wala na sa akin to. Yan yung pag-ibig ng Diyos. Tapos ngayon, i-despise lang natin. Kita mo kung paano nagbabago ang Diyos. Tapos sasabihin, nasan ang Diyos? Nasan ang Diyos? Wherein hast thou loved us? Why we disagree with God? Kapag hindi natin maintindihan ang kanyang plano. Bakit nga ba? Di ba? Minsan, malikot ang ating isip. Bakit hindi natin maintindihan ang mga bagay-bagay? Isa lang din nagpakalma sa akin. Yung aking life verse palagi, I will do all my pleasure.
Magtiwala ka sa puso ng Panginoon. Hindi ko maintindihan ng mga bagay, hindi ko maintindihan ng gusto ni Pastor, hindi ko maintindihan ng gusto ni Kuya Henry, pero alam ko na sila ay malapit sa puso ng Pastor, ay bakit ako magdi-disagree? Tingnan natin Isaiah 43:21-24. How they grieve, how they worried God. These people have I formed for myself. They shall shew forth my praise. Next verse. But thou hast not called upon me, O Jacob, but thou hast been weary of me, O Israel. Thou hast not brought me to the small cattle of thy burnt offerings, neither hast thou honored me with thy sacrifices. I have not caused thee to serve him with an offering, nor wearied thee with incense. Thou hast brought me no sweet cane with money, neither hast thou filled me with the fat of thy sacrifices, but thou hast made me to serve with thy sins. Thou hast wearied me with thine iniquities. Kasalanan at pagsalangsang. Pinapalungkot natin ang Diyos nang dahil sa ating kasalanan at pagsalangsang. Huwag mong sasabihin na natutuwa ang Diyos kasi sa tagpong ito sa Book of Malakay, sasabihin nila, wala naman ang Diyos. Wala naman ang God of judgment. Kinalulugdan ng Diyos yung ginagawang masama. Makikita natin mamaya yan. Kaya nga sinabi ng Diyos na ito, pinapalungkot niyo ako nang dahil sa inyong kasalanan. Tapos kayo sasabihin niyo, mahal niyo ako. Tapos sasabihin niyo, kayo naglilingkod sa akin. You disagree with me. You despise my love. Tapos sasabihin niyo, we serve you. Paano kita mamahalin ng ganyan, anak? Di ba? Nakakalungkot na bagay. Where is mine honor sa ganyang gawain? Where is my fear being God in your life? Nakakatakot na bagay. Ulitin ko, yung accountability ninyo, kayo nakakaalam na yan, buhay ninyo yan, ituturo lang namin sa inyo kung paano niya gagamitin, kung paano niya tatama, pero wala kaming magagawa diyan. Nasa sa inyo yan. Mas malaking pananagutan ninyo kaysa sa amin kapag hindi nyo sinunod yung mga payo ng Biblia. Mag-umpisa kayo magmalay sa inyong accountability. Hindi ako sisimba, mas pipiliin kung may exam ako eh. Yung mag-exam ka sa Panginoon isang araw. Magsusulit ka, prelims, midterms, semifinals, finals. Finals ka ngayon. Nakakatakot na, sana, alam niyo kasi, pagka hindi na love ang umiral sa inyo, accountability ang magpapaibo sa inyo. Alam kong malito eh. Ako'y malayo sa Diyos, pero kailangan kong magbasa ng Bible kasi alam kong mananagot ako sa Diyos. Yung pananagutan nyo minsan, ang magpapakilo sa inyo. At yung pananagutan na yun yung magpapaalala sa inyo, ako talaga'y mahal ng Diyos. Kaya, every time may gusto, lalo na malapit nating anniversary, yan na naman. Sana wag ganun. Sana makita yung pag-ibig sa atin. Pray for me and I will pray for you. Magpanalangin tayo sa ganyang gawain. Kailangan natin yan eh. Tao tayo magkakapatid. Let's edify each other. Hindi lang disagreeing with God, kundi, by the way, nung time na na-built yung temple, kaya nila nagagawa yun yung maghandog na basta na, yung sabihin na magsalita ng basta na sa Diyos, kaya nila nagagawa na dumisagree ng ganong kabilis sa Diyos, kasi akala nila, nung sila ay bumalik, nung na-rebuild ang temple, wala na ang presensya ng Diyos. Kaya ang ginagawa nila, magpakasaya na sa kasalanan. Wala naman ang Diyos. Where is the God of judgment? Kaya nila mabilis na lang sabihin yung ganyan. Ngayon, kung mabilis na lang sabihin sa iyo, kung madali na lang sa iyong dumisagree sa gusto ng ating Panginoon, magmalay ka na. Letter C, dispossessing God. Ito na yung sabi nga kinakatakutang talata. Dispossessing God. Synonymous word of robbing. Malachi verse 1-6. Where is mine honor and fear? Pagdating sa chapter 3, verse 13-15, Yan. Your words have been stout. Tama ba binabasa ko? 7-12 pala, sorry. 7. Even from the days of your fathers, ye are gone away from mine ordinances, and have not kept
them, return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But you said, wherein shall we return? Tingnan nyo, sa Book of Malakay, ang daming questions. Nagtatanong ang tao, sinasagot ng Diyos ng patanong. Sinasagot ng Diyos ng patanong, nasagot din naman itong mga tao ng patanong din. Diba? Tanungan. Rhetoric question. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But you said, wherein shall we return? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and in offerings. We dispossess God if we claim we are servants of God and God is our master. Ninanakawan natin ang Diyos kung hindi tayo faithful sa ating giving. Kung hindi tayo faithful sa ating 10% sa ating offering. Pansinin nyo, tithes and offering. Hindi or, and. Dalawang bagay yan. Ibig sabihin pala, two or more, dapat yung ating ibigay. Kasi nakalagay dyan, tithes and offerings. Maganda na mag-tithes, pero mas maganda na may offering din. Bakit? Nakalagay dyan, no? Hindi naman sinabi, we rob thee in tithes. Sa offering din pala, nagagawa din nating nakawan ng Diyos. Uulitin ko, accountability. Hindi ko alam na ikaw ay tapat, hindi ko alam na ikaw ay hindi tapat, ikaw ang nakakaalam niyan, ikaw ang mananagot sa Diyos. Mag-umpisa kang mag-isip, malaki na to. Malaki na naman to, sapat na ito siguro. Ikaw ang bahala sa Panginoon, malaki din ang pananagutan mo. Ano? Lagi nga binibilin sa atin, hindi man to sa palakihan, sa patapatan. Malaki nga ang sweldo mo, hindi ka naman tapat, nakakatakot din. We dispossess God. Why? How? By robbing God. In tithes and in offering. Bakit nga ba kailangan natin magbigay? Kasi diyan sa sunod na talata, nandyan na yung mga promises kapag tayo ay nagbigay sa Panginoon. Nandyan yung consequences at nandyan din naman yung promises. Kung hindi buksan ng Diyos ang bintana ng langit, ewan ko lang kung hindi ka malunod. Bakit hindi pa magawa ng Diyos sa atin yun kung tayo tapat? Baka hindi ka pa ready. Kung faithful ka, tapos lagi mong iniisip, kailan mo ako pagpapalain, Panginoon? Maghintay ka sa tamang panahon. Bakit? Alam ko kasi na hindi ka pa ready. Malulunod ka sa biyaya ko. Alam niyo, ang biyaya nakakamatay din. Nakakamatay din ang biyaya. Kumain ka ng madaming-madami, ewan ko lang, pagka hindi nabusog at binangungot. Nakakamatay ang sobrang biyaya. Kaya nga, ang Diyos napakabalanse. Hindi niya ibibigay ang lahat kapag hindi ka pa ready. Yung capacity mo ay gagaganto, di gagaganto lang din ang capacity yung ibibigay sa'yo. Hindi siya magbibigay ng higit kasi mawawasak ka. Imagine nyo ito, isang baso. Tapos ang biyaya ng Diyos ay ocean. Ipipilit nating ipaglaman yun sa isang baso. Anong mangyayari sa baso? Mawawasak. Mawawasak ka sa biyaya ng Panginoon. Kaya napakatalino ng Diyos. God is too wise to be mistaken. God is too wise para pangunahan mo siya. Maghintay ka sa tamang panahon. Maging tapat ka lang at sumunod sa kanyang mga gusto. Hintayin mong palakihin ng Panginoon ang iyong capacity. Hintayin mong palakihin ng Panginoon ang iyong kakayanan sa ganyang bagay. Promise, hindi ka pagkukulangan ng Diyos. Alam nyo, simula nung ako ay sinama na kay Eric, kay Tita Viola, ako tuwan sa Abaha family. Every time na kami ay pupunta doon, ako na nasuko. Ang daming pinapakain. Alam niyo nung nakita kong biyaya ng Diyos doon, ang galing, gawin ko nga din to sa amin. Kaya pag may nagbabible sa bahay, hindi ako papayag o hindi aari sa akin na sila'y paalisin ko kahit hindi ko man lang napagmerienda. Alam ko kasi yung biyaya ng Panginoon. At itinuturo ko yan sa akin tita at sa aking mga kapatid, sa aking mga pinsan. Hanggat maaari pagmeriendahin natin, tao ng Diyos yan eh. Kasi nandun yung pagpapala ng Diyos. Tingnan yung Zarephath woman. Pinagpala ang lingkod ng Diyos, pinagpala naman yung woman na yun. Yung Macedonian Church, bakit nagawa nilang magbigay sa ganung kahirapan? Pinagpala ng Diyos. Magbigay kayo ng talata na mga taong nagbigay sa Panginoon na tama ang puso na pinabayaan ng Diyos. Try nyo maghanap. Baka kayo mabaliw. Kahanap. Sabing hanapin mo, naghahanap ng unggoy.
Wala kayong makikita. Ganyan ang pangako ng Panginoon eh. Kaya nga, inadapt ko yung ganong gawain. Natutunan ko eh. Ako na nga sumuko sa kagalantihan ng Abaha family. Ginaya ko sa aking family at ginagaya na ngayon ng tiyahin ko. Hanggat maaari, hindi kami naalis na hindi namin sila ng merienda. Hindi ko pinagyayabang ang aking ginagawa, ipinapakita ko sa inyo na kapag tao ng Diyos, kapag lingkod ng Diyos, huwag niyong pabayaan. Huwag niyong pabayaan. Para silang naglalakad na puon. Himas. Oh, swerte. Ang idea, ang pagpapala ay nasunod sa kanila. Bakit? Follow God's leading and blessings will follow. They follow God's leading, hayaan nyo ang sumunod sa kanila ay yung biyaya. Ngayon, pag yung taong sumunod sa kalooban ng Diyos, na nahabol ng biyaya, pumunta sa bahay ninyo, papasok din ang biyaya ng Diyos. Tapos isarado mong pinto para hindi makalabas. Di ba mga kapatid? Yung pagpapala ng Diyos, ewan ko lang kung kakayanin mo ang biyaya ng Diyos. Ewan ko lang kung hindi ka pa masatisfy. Ang tao, hanggat wala sa Panginoong Hesus, hindi mabubusog yan. Hindi masasatisfy sa kanyang possession, sa kanyang kayamanan, sa kanyang karir, at sa kanyang sarili. Hindi yan mabubusog, hindi yan masasatisfied. Greedy tayong mga tao eh. Kaya nga, kahit mga unbeliever, nilalagyan ng restraint ng Diyos. Paano kung tinagtag na yung restraint? Paano kung si Bidong ay ano? Paano kung si Bidong ay tinagtagan ng restraint ng Panginoon? Eh di, ubos ang bundok. Ano? Paano kung si Elon Musk ay hindi nilagyan ng restraint ng Diyos? Baka tayo sinakop na ng kanyang mga AI. Di ba? Napakagaling ng ating Panginoon. Kaya pag may nag-Bible study sa inyo, suggestion lang naman to. Ngayon nasa inyo kung gusto ninyo. Pagpalain nyo ang lingkod ng Panginoon, pagpapalain din kayo. Maniwala kayo sa akin. Subok ko na yun eh. Ipakilala mo kung sino ka. Pagka ikaw pupunta lang sa kanila, di kahit kung wala, brother, walang-wala naman kami. Alawin mo. Try mong alawin. Huwag yung pabayaan laang. Ako minsan ko nang ginawa yon at ako'y nalungkot. Nalungkot ako. Bakit? Nalaman kong katotohanan. Dapat pala pinagpapala natin lingkod ng Panginoon. Dapat hindi pala natin pinapabayaan. Alam niyo, mamaya makikita natin yung signs kung paano pinagpapala ang ating simbahan at ang lingkod ng Panginoon. Kaya napakagandang bagay, please don't dispossess God dahil may sumpa na darating sa inyo. Hindi nyo rin kakayanin ang sumpa. Kung sumunod man kayo sa Panginoon, pagpapala, wag na kayong magtiis sa mahihirapan kayo. Kung pwede nyo namang maranasan yung maganda. Nandito yung pangako ng Diyos, bakit nyo nanakawan ng Diyos? Di ka? Mananagot pa kayo, susumpain pa kayo. Doon na kayo sa magandang bagay. Tingnan natin yung Proverbs 3, 9, and 10. Ito yung honor the Lord with your substance. Bakit kailangan natin gawin yon? Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. Igalang mo ang Panginoon, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tiyatangkilik at ng unang bunga ng lahat mong ani. Sabi nga ni Kuya Jay, ang giving ay gawain ng mga taong ligtas. Ang giving ay gawain ng mga taong may pag-ibig ng Diyos at masaya sa Diyos. Kung hindi mo magawa yan, ewan ko lang kung may pag-ibig kayong tunay. Baka kaya hindi ka makapag-tithes o kaya hindi ka makapag-offering, baka naman hindi ka masaya sa Panginoon. Baka naman nag-uumpisa ka ng dumisagree sa mga gusto ng Diyos. Mag-umpisa kayo magmalay, basa na yan ng Diyos, at basa rin yan ng ating pastor. Bakit may record tayo eh? Hindi ko pa nga nakikita ang record. Kasi makikita ko, iiyak na naman ako. Hanggat maaari, sumunod tayo sa ating Panginoon. Tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Parangalin mo ang Panginoon sa lahat mong tinatangkilik. Huwag mong sarilihin. Pag sinarili mo naman yan, ikaw din na mananagot, wala ka rin lulusutan. Mananagot at mananagot ka rin. Maganda yung mananagot ka sa Panginoon na may gantimpalang nakaharap sa iyo. Hindi yung mananagot ka sa Panginoon na makikita mong malungkot ang Panginoon sa iyo. Dahil ninanakawan mo siya. Wherein we rob God. Oh, paano pa Pa-inosente. Saan namin ninanakawan ng Diyos? Saan?
tingnan natin, basahin natin. Ilagay niyo yung sarili sa text. Verse 8, will a man rob God? Ye have robbed me. But you say, wherein have we robbed thee? In tithes and in offering. Saan ka namin nilakawan? Pa-inosente pa eh. Pa-inosente pa eh. Alam naman natin sa Biblia, in the beginning, God ay omniscient na. Alam na ng Diyos ang lahat. Omni, all. Alam ng lahat, pinakamarunong sa lahat ang ating Panginoon. Kaya huwag kang magpapaka-inosente kung sasabihin mo na, saan ka namin ninakawan? Huwag kang magpanggap, magpakilala ka kung sino ka. Mahal mo ga ang Diyos? Makikita yan sa giving mo. Love gives. Di ba? Ang daming definition ng love. Love gives, love sacrifices, love endureth, love sees beauty. Ayun pinakagusto kong definition eh. Love gives and love sees beauty. Kahit anong tigyawat na yan, kahit anong itim na yan, kahit anong pangit ng legs na yan, dahil mahal mo isang tao, hindi mo yan mapapansin. Kahit mutahin, kahit kutuhin, ang bango-bango, mamahalin mo yan. Magagawa mong mahalin. Bakit? Kasi love sees beauty. Hindi mo mapapansin yung nasa paligid ka sa iyo kasi love sees beauty. Kung nakatutok ka sa isang bagay, sa isang tao, nang may pag-ibig, yung paali-aligid ng mga multo, hindi mo yan mapapansin. Focus ka sa iyong tinitingnan eh, kasi mahal mo. Ngayon, kung focus tayo sa Panginoon, makikita mo ang makikita mo palagi sa Diyos ay yung kagandahan. Makikita mo palagi na ang Diyos ay ganito ang gusto at ito'y para sa akin. Kung love is beauty, sana, kung may love ka, sana makita mo yung beauty of giving. Beauty in giving. Pag ako'y nagbigay, may gantimpala na ako, may biyaya pa ako sa Diyos. Pag ako'y nagbigay, matutuwa pa ang Diyos. Sana, hindi kayo after sa mga promises, sana after kayo sa puso ng Diyos. Kaya ako magbibigay kasi gusto ito ng Diyos at makikita kong masaya ang aking Panginoon. Sana doon kayo after, yung malulugod ninyo ang Panginoon. Kasi wrong motive lagi tayo eh. Ako'y magbibigay, papakita pa sa CCTV, ako'y magbibigay para ako'y pagpalain ng Panginoon. Sabi daw, mame-measure yung sabi daw, at saan ko ga ito nakita? Yung pag-ibig mo ay mame-measure kung gaano kalaki yung binigay mo. Hindi yon. Mame-measure ang iyong pag-ibig kung gaano ka katapat sa Panginoon. Kung sa giving pa lang hindi ka natapat, paano mo susukatin yung sarili? Ikaw na ang bahalang sumukat na yan. Baka mamaya 1 centimeter pa lang. Isang ruler, ang requirement para masabi natin na mahal ko ang Diyos. Pero ako pala hindi tapat, nasa 1 centimeter pa lamang, napakalayo ko pa sa katotohanan. Magbigay na kayo dahil mananagot din naman kayo sa Panginoon. Whether you believe it or not, mananagot ka sa Panginoon. Ikaw ang bahala sa buhay mo. Sa hukuman ng Diyos, hindi mo kami kasama. Hindi mo kasama ang mga giver nating kapatid. Hindi mo kasama ang ating pastor. Ikaw lang ang haharap sa kanyang hukuman. Accountability. Lagi ko itong tinatanim sa aking isip. Bakit hindi ko gagawin yung bagay na yan? Ako'y mananagot. James 4:17. Sa sino man nakakaalam ng katotohanan at hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ngayon, kung hindi mo ginagawa yung naririnig mo, ngayon kung hindi mo ginagawa yung gusto ng Diyos, yung gusto ng ating pastor, na galing naman sa Panginoon, kasalanan yan sa iyo. Kasalanan na yan, kapatid. Accountability. Nakakatakot na bagay na lahat tayo ay mananagot pala sa Diyos. May gusto ang Diyos, napakasimple na, magbibigay lang, hindi pa natin magawa. Nag-uumpisa ka ng tumingin sa iyong sarili. Pagka hindi mo na nagawa yan, nag-uumpisa ka ng tumingin sa mga pangarap mo at hindi sa mga gusto ng Diyos. Sa iyong sarili ka na nakafocus. Hindi ka na focus sa iyong goal. Focus ka na sa goal ng iyong ama. Sinong ama yun? 2 ama ang tinutukoy ng Biblia. 3 pala. Ama sa lupa, flesh, ama sa langit, at ama nino. Ano? Yun yung mga bagay na pangako ng Diyos at yung mangyayari sa atin kapag hindi natin sinunod ang gusto ng Diyos. Now, tingnan natin yung result kapag tayo nagtapat sa Panginoon. Ito'y tumutukoy naman sa manggagawa. Nehemiah chapter 3 verse 10 to 11. And next unto them repaired Jedaiah, the son of Harumaph, even over against his house, and next unto him repaired Hattush, the son of Hashabniah.
Ano bang basa dyan? The son of Harim and Hashub, the son of Pahath Moab, repaired the other piece and the tower of the furnaces. Moreover, he commanded the people that dwelt in Jerusalem to give the portion of the priest and the Levites that they might be encouraged in the law of the Lord. Pang-repair at para ma-encourage ang mga lingkod ng Panginoon. Kita nyo naman yung nangyayari sa ating simbahan, pinagpapala. Meron nga akong alam na simbahan, wala ng prayer meeting. Ang mga worker hindi na faithful. Nababatsyeba na. Ilang taon ng Kristiyano, hindi pa pala nakakatapos ng Biblia. Pero worker yon. Tingnan nyo ito. Yung pagiging faithful natin sa ating Panginoon, through giving, nakikita ninyo sa ating paligid, yung ating mga, yan yung jeep, ang ganda-ganda, eagle. Tapos, tingnan nyo yung ating mga manggagawa, bakit na-encourage din sila? Padami ang ating manggagawa, yayakagin ko pa aking kapatid. Padami ang ating manggagawa, bakit hindi kayo magbibigay? How are you going to encourage us na magpatuloy sa law of the Lord kung hindi naman kayo nagbibigay? Pero anyway, conviction pa rin yan ng mga tao ng Diyos. Kung magbigay kayo hindi, magpapatuloy kami. Pero yung binibigay ninyo, ayan ay gagamitin ng Diyos para kami ay lalong magpatuloy. Hindi ko sinasabi na kaya kami nagpapatuloy because of that. Kaya kami nagpapatuloy because God called us. Tinawag kami ng Diyos, dito kami, nararapat na hindi na kami umalis. Yung ibinibigay ninyo, every time na kami discouraged, yung binibigay ninyo ay magiging tulong at instrument ng Diyos para lalo kaming mag-init sa Panginoon. Hindi ka? That they might be encouraged in the love of the Lord. At yan yung result. May pang-repair ka na. Yung ating simbahan, ako'y nangangarap second floor. At ako'y nangangarap na ito'y puros taga-siko. Puro taga-siko. Sinabi ko sa sarili ko, gusto ko itong punoy ng taga-siko, lalo na pag nagka-second floor. Gusto ko mga taga-Siko ito. Mahal ko ang aking bayan. Mahal ko ang barangay Siko, kahit pa ganyan-ganyan. Kaya nga, ako'y hanggat maaari. Ginagabi ako sa Bible study sa Siko Mahal ko kasi ang bayan. Doon ako galing Doon ako nilagay ng Panginoon at alam kong mananagot ako pagka pinabayaan ko yung lugar na yon. At ito maganda. Ang naghahanap na sa atin, sa amin, sa mga nagba-Bible study sa Siko, ay yung mga unbeliever na. Paano? May kabarkada yung kapatid, nakikita sa kanyang buhay yung pagbabago at nakikita sa amin. Kaya kinakailangan talaga sa mga kasama natin, mag-ingat tayo ng testimony. Isama mo naman dito si Brother Romel minsan. Mag-Bible study din tayo sa amin. Gustong ipa-Bible study ang kanilang bahay. Tapos, biglang may nalapit sa akin, chat, ako'y payuhan mo. Ako'y nagugulan na sa aking buhay. Ang idea, ang naghahanap na sa atin ay sila na. Hindi. Ako ngayon naman problema na kung paano ko pupuntahin to gabing-gabi na. Di ba? Ang ganda ng problema. Bakit? Na-encourage kasi kami sa Panginoon. Lalo nyo sana kaming i-encourage sa inyong pagbibigay. Kasi money answereth all things, though the love of money is the root of all evil, kung mamahalin mo talaga yung pera, pero yung money itself can answer all things. Kaya nga tayo nakakabili ng mga ganyan kasi may money. Kaya nga tayo ang banas-banas kasi hindi nakatutok sa akin. May money. May money tayo mga kapatid. Magandang bagay na ating simbahan ay pinagpapala. Kung inyong mapapansin sa mga prayer request ng simbahan, mga pastor, hindi nawawala ang pera. Kasi kailangan yan. Sa tingin niyo, anong mangyayari sa simbahan kapag wala ng offering? Kapag hindi na faithful? Kapag mas malaki ng expenses kaysa sa income? Saan tayo mag-gather? Saan tayo mag-gather? Just daak, may kihiram, may feeds. Saan tayo mag-gather kung wala na tayong ganyan? Diba? Kaya napakagandang bagay at salamat sa inyo. Pagka binabalita natin, pastor, na siya ay nagagalak sa ating giving, ako'y nagagalak din. Bakit? Kung nagagalak ang pastor, nararapat na magalak din tayo. Kasi nagagalak ang Panginoon sa Kanya. Pinagpapala tayo Kasi nagagalak ating pastor, nagagalak tayo, nagagalak ang Panginoon sa atin. Magpatuloy lang tayo sa ating faithfulness, sa ating giving. At sana wag tithes lang.
Wag tithes lang. And offering. Ninanakawan din pala natin ang Diyos sa offering. Kala ko sa tithes lamang eh. Kasi ang alam natin, 10% ay sa Diyos. Ay yung offering pala. Ay ibig sabihin, ang offering hindi sa Diyos. Ay bakit sinabi ng Malakay 3:8? In tithes and offering. Hindi ko alam kung ilang porsyento yon, pero kapag hindi ka nag-offering, isa na yan sa mga palatandaan na ninanakawan mo pa rin ng Diyos. Huwag sanang tithes lang, kaya hanggat maaari maglagay ka ng offering. Kung maaari, lagyan mo na rin ang increase. Kung maaari, lagyan mo na rin ang lahat. Lagyan mo na rin ang lahat. Huwag kayong matakot magbigay. O nga, hindi sa tunay. Ako nga 10% ang binibigay ko sa mga kapwa ko Bible student. Hindi ako natakot mag-invest sa kanila. Bakit? Kita ko sila kung paano mag-aral. Bakit ako matatakot magbigay ng 10% sa mga ito? Pero kung kayo magbibigay, ipadaan nyo sa church. Bakit? May talata sa Biblia Glory in the church by the Lord Jesus Christ. Huwag nyo ipadaan sa direct, ipadaan nyo sa church. Kasi ang rewarder natin ay ang Panginoon. Paano kayo pinadaan mo? Ang reward mo yung natanggap mo na. Huwag nyo pangarapin na ang inyong reward ay maibibigay agad. Ipunin ninyo. Kung hindi niya magawa, daig pa kayo ng aking kapatid. Alam niyo kung bakit ko sabi? Kasi sabi na nga kuya, Romel, ganun pala yun. Pag tumulong sa iyong kapwa, huwag mong sabihin sa iba. Kasi ang magaganti pala sa atin, yung nasa langit. Daig pa kayo ng mga unbeliever na hindi pa natin member kung hindi niyo yan magawa. Ipadaan ninyo sa church, yun yung tama. Maganda rin naman na direct, pero mas magandang ipadaan nyo sa church. Lagyan nyo ng letter. Para kay Romel. Hindi, biro lang. Ipadaan nyo lang, lagyan ng letter na ganyan. Pero mas maganda ipadaan. Bakit? Para ang gloria ay nasa simbahan. Huwag sanang mapunta ang glory ay sa inyo. Kasi ang tendency magyayabang tayo. Binigyan ko sa iyo, malaki ang binigay ko kay ganyan. Tapos pag pinuri na natin pastor, kinomplement. Ako yun. Me, that's me. Magyayabang tayo. Kaya mas maganda kung kayo magbibigay, huwag maalaman ng kaliwa ang ginawa ng kanan. Let the rewarder in secret reward you. Magandang bagay yan. Magbibigay, huwag naman yung sobrang tago. Baka may makita. Huwag naman yung tago-tago. Huwag naman obvious. Hindi naman ganun yung kapatid. Ang idea, huwag mo nang ipagmalaki. Magbibigay ako, 300. Selfie, upload, I give 300 to the beggar. Nagyabang pa. Wala rin, natanggap na niya ang kanya reward. 1,000 likes, yun na yun. Kaya sana, kung kayo man ay tutulong, kung kanino man, ipadaan nyo palagi sa simbahan. Hayaan nyo ang pastor ang mag-compliment. Hindi naman niya kayo pinapangalanan Hayaan nyo sila manghula. Panhirapan lang yung sarili. Kaya mga kapatid, kung kayo man ay magbibigay, ipadaan nyo palagi sa church. Tapos, yung inyong binibigay, sana tumanim sa isip ninyo na ito ay isa sa mga instrument ng Diyos para magpatuloy ang paglago ng ating gawain. Magandang bagay, ako'y nangangarap Nangangarap ako. Bago ako pala, konting testimony lang, bago pala ako mag full-time, ako ay bagong pasok sa engineering, sinabi ko sa akin sarili, kung ako'y siguro engineer na ako, sinabi ko ito kay S, Mark, pagka ako naging engineer, gusto ko ito palagyan ng yung mga, yung alternative carry, para yung mga generator, para hindi na tayo aasa sa kanya pag wala ng kuryente. Yung malaking supply na. Sinabi ko yun, pero hindi nangyari Tingnan nyo, kung ano yung ayaw ko, yun yung nangyayari. Kung ano yung gusto ko, yun yung hindi ko magawa. Kaya nga, pag ginusto na kita, hindi na yan. Alam mo na yun. Kasi alam ko, may karunungan na sa akin na kapag gusto ko to, hindi to loloobin ng Diyos. Kapag galit na galit ako sa'yo, pag ayaw na ayaw ko sa'yo, yeah. Alam nyo na yan. Ngayon, ang tanong, may kinagagalitan ba ako? Wala. Sino ba naman? Biro lang. Pero idea, sa lahat ng bagay, magkaroon kayo ng eternal perspective, ha? Kung kayo man ay binigay ng Panginoon, yung inyong profession na ganyan, ipagamit mo sa Panginoon. Kung nagpa-pray, dito lalo na yung pinagpe-pray ng Panginoon, Mary Baby, ikaw ay civil engineer, ipagamit mo sa Panginoon. Huwag kang matatakot sa mga darating sa'yo.
Kung kayo man ay may pangarap, pinasok niyo yung profession na yan, ipagamit niyo sa Panginoon. Bakit? Magsusulit din naman kayo sa Panginoon eh. Pinasok mo yan, nagtrabaho sa ganyan, tapos hindi ka nagpapagamit sa Panginoon, malaki din ang pananagutan mo. Mas malaki ang pananagutan ng may katawan kaysa doon sa nag-handle sa taong iyon. Accountability. Sana kahit accountability niyo manawaan, ayan yung isa rin sa mag-move sa inyo, bakit niyo gagawin ang mga bagay na yan. Ano? Ipagamit nyo sa Panginoon lahat. At ano pang talata natin dyan? Hindi, pinsan ko po yan, pinsan buo. Pinsan buo ko po yan. At not only dispossessing God, because we despise the love of God, because of that despising His love, maglilid yan sa disagreeing to the will of God, at maglilid yan sa atin para nakawan ng Diyos, at ito matindi. At ito matindi. Magdadala yan sa atin para i-degrade ang Panginoon. Alam niyo ang idea ng degrade? Bababa na ang tingin ninyo sa ating Panginoon. Degrading God. Ang idea na yan, slandering God. Hindi mo na nirerespeto ang Diyos. Malakay 1:6, where is mine honor? Sana sa inyong ginagawa makita yung honor ng Diyos at yung takot ng Diyos sa inyo. Next verse. Itong 13 to 15, ito'y tumutukoy sa God's complaint about slandering God. Degrading God. Yung bumababa na ang pagtingin ng mga mananampalataya, ng mga tao ng Diyos sa Kanya. Your words have been stout against me, saith the Lord. Yet you say, what have we spoken so much against thee? Ye have said, it is vain to serve God. Yan na nga. It is vain to serve God. Bakit nasabi yan? Kasi mababa na ang pagtingin sa Panginoon. And what profit is it that we have kept His ordinance? Walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos at anong kapakinabangan nito na ating iningatan ng Kanyang bilin? Tingnan niyo yung mga pangahas na salita. Nakakakilabot. Kagabi aking binabasa, ako'y load eh. Nakakatakot isipin na may makilala tayong ganyan na kapatid natin o sino man sa atin o yung ating sarili, isang araw ganyan ang buka ng bibig. We degrade God. Anong kapanginabangan nito na ating iningatan ng Kanyang bilin at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? Tingnan nyo, question to questions, may tanong ang Diyos, may tanong din man itong mga nag-flip top eh. Next verse. And now we call the proud happy. Proud. Alam naman natin yung mga proud na yan. Yea, they that work wickedness are set up. Yea, they that tempt God are even delivered. Tingnan nyo, ang ganda sa Tagalog. At ngayon ating tinawag ang palalo na mapalad. Baligtad na nangyayari. Bakit? Kasi nga, we degrade God. Dinidespise na yung pag-ibig. We disagree with the will of God. We dispossess God. And now we degrade God. Kaya natin nagagawang sabihin ng ganyan at nakakatakot na bagay na isang araw kayo ay sasabihin niya mga word na yan. Anong kapakinabangan na maglingkod sa Panginoon? Anong kapakinabangan na magbigay sa Panginoon? Anong ating mapapaladiyan? At ngayon ating tinatawag ang mga palalo na mapalad. Mas mapalad pa nga itong mga hindi naglilingkod, pinagpapala ng Panginoon. Oo, silang nagsisigawa ng kasamaan ay nangagtayo. Oo, kanilang tinutukso ang Diyos at tumatakas. Ang tema natin last time, high view of God. Sana makita sa ating buhay yon at sana wag tayong umabot sa ganyang tagpo. High view of God. Kapag nawala na yung pag-ibig niyo sa Diyos, degrade. Pag-ibig kasi yung pinakaugat na lahat eh. Kaya nga namatay ang Panginoong Hesus sa atin, love. Pero yung love na ito hindi compromising. His love do not compromise the holiness of God. Tingnan nyo ang galing eh. Eh bakit sinasabi yan ng Bible? Kasi may tendency tayo mga tao na mapunta sa ganyan. Kapag hindi na tama yung ating puso sa Diyos. Kaya nga lagi kong inuulit-ulit sa inyo yung love. I love you. I love you all. Oh, yung talo. I love you all mo yan. Yung love mga kapatid, na ano eh, isa ito sa pinakamagandang attribute ng Diyos.
Under the perfection, love. Transitive, immanent attribute of God, love. Perfect in love. But this love is not compromising. Mahal ko ito, iiwanan ko muna ang gawain. Compromising na pag-ibig yan. Mahal ko ang gawain, kaya ako magbibigay. Mahal ko ang mga lingkod ng Diyos, kaya ko ito gagawin. Mahal ko ang Diyos, kaya susunod ako sa gusto ng aking pastor. Kaya magpapasakop ako. Kapag wala na yung pag-ibig, sunod-sunod na resulta, ang pinakamatinding mangyari sa atin, we were going to degrade God. Bababa ang tingin natin sa Diyos at mamaliitin na natin siya. Kaya nga nasabi niyan mapalad ang mga palalo. Yung mga nagsisigawa ng kasamaan ay nangagtayo. Oo, kanilang tinutokso ang Diyos at tumakas. May verse pa po. Pabalik po ng talata. Huy. Verse 14. Sorry. Yan. Ye have said, it is vain to serve God. Diga? Vain to serve God. Profit. What profit is it that we have kept His ordinance? Magbibigay ka, alangan na. Anong mapapala ko dito kung magbibigay na? Ayan na nga, nag-uumpisa ka nang magkaroon ng maling pagtingin sa Diyos. Magpapala, teka, ang laki, bawasan ko muna. Isa na yan sa palatandaan na hindi na purong pag-ibig mo at maliit na ang pagtingin mo sa Diyos. Degrading. Degrading God. Kaya yung God's complaint in Book of Malachi, sa people pa lamang yan meron pang priest. Sa people pa lamang yan. They despise the love of God. They disagree with God. They dispossess God. They degrade God. Ayan yung complaint ng Diyos sa Book of Malachi. Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3. Pattern yan Complaint ng Diyos sa kanyang tao. Complaint ng Diyos sa kanyang priest. May prophecy. Complaint ng Diyos sa kanyang tao. Complaint ng Diyos sa kanyang priest. Prophecy. Complaint ng Diyos. Ang daming complaint. 6 complaint I think yan. Puro complaint ng Diyos. At si Malachi, ay bigat na bigat sa nararamdaman ng Diyos. Nagseselo siya. Where is mine honor? You honor Him, you honor other people, and yet you do not honor me. You fear your master, you fear the president, you fear mayors and governors, councilor, chairman, Brother Andrew, Chairman Merbaby. You honor them, and yet, hindi mo ako mga i-honor. Hindi ka natatakot sa akin, knowing I am all knowing, knowing I have your life, your breath is in my hand. Hindi ka natatakot? Kilabutan ka naman. Hindi ka natatakot na ninanakawan mo ang Diyos? Magilty ka naman. Bakit nila nasabi yan? Kasi kalyos na ang kanilang puso. Alam niyo yung kalyos, yung nasa talampakan, yung matigas na part. Try yung yan. Huwag kamutin try yung padaanan ng kutsilyo. Medyo may pain ako, kiliti lang mararamdaman niya pero hindi masakit. Bakit hindi kayo masasaktan sa salita ng Panginoon? Bakit hindi kayo nakakaramdam ng guilt every time na yung inyong pagbibigay ay hindi faithful? Ulitin ko, huwag kayong matakot magbigay sa Panginoon. Ano kung mawalan kayo? Ay, ang gantimpala naman ng Diyos. Ay, yung biyaya naman ng Diyos, yung balik sa Kanya. Kaya nga, huwag kayong manghihinayang na ibigay yan sa Diyos. Huwag kayong mga matatakot na magbigay sa Diyos. I-ready nyo inyong puso sa balik ng Panginoon. Baka mamaya kayo sobrang inip. Nagbigay na ako, wala namang ganti pala ang Panginoon. Mali kasi yung puso mo. Puso pa rin ang tatanungin. At yung isip, syempre. Mamaya, bibigay ka kasi may mali kang motibo. Para makita ko ni sister. Para kay sister. Kaya, yari. Yari. May time pa naman ako, puntahan natin yung Ito naman, against his priest. Sabi nga sa inyo, the book of Malachi is not only for his people, his complaint against his people, but also for his priest. Yan na, sermon ako na sa pastor. Meron lang. Tingnan natin ano yung complaint ng Diyos sa mga priest na ito. Ang mga nagtitrigger din kasi, bakit itong mga tao ng Diyos
ay nagagawang i-degrade ng Diyos, nagagawang i-despise yung pag-ibig, nagagawang tumanggi sa kalooban ng Diyos, at nagagawang i-dishonor yung Diyos, kasi dahil din ng mga priest na ito, against His priest. Ito yung mga spiritual leaders natin. Tingnan natin kung anong letter A yan. Despise offering. Malakay 1:6-9, 10-14. Son honoreth his father, yan. And the servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts, O priest, that despise my name. And you say, wherein have we despised thy name? Pagsusunod na talata, ye offer polluted bread upon mine altar. And ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. Hamak. Verse 8. And if ye offer the blind for sacrifice, it is not evil. And if ye offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person, saith the Lord of hosts? And now I pray you, beseech God that he will be gracious unto us. This hath been by your means. Will he regard your persons, saith the Lord of hosts? Who is there even among you that would shut the doors for naught? Neither do ye kindle fire on mine altar for naught. I have no pleasure in you, saith the Lord of hosts. Neither will I accept an offering at your hand. For from the rising of the sun, even unto the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles. And in every place incense shall be offered unto my name, and the pure offering for my name shall be great among the heathen, saith the Lord of hosts. Against his priests, the complaint of God, despise offering. Isa sa dahilan, bakit yung mga kanilang sinasakupan ay nagagawang basta-bastahin ng ating Panginoon, nagagawang nakawan ng Diyos, dahil din ng mga leader. Kung ano yung leader, ay yun yung kanilang member. Di ba? Ako niniwala sa ganun eh. Kung ano yung leader, kung ano yung pinapakain mo, kung ano yung pinapakita mo sa kanila, ayun yung makakopya ng iyong mga nasasakupan at ng iyong pinapangunahan. Ngayon, ang ginagawa ng mga leader na ito, ng mga priest na ito, they despise offering. Maghahandog sila ng hindi tama. Ang tanong ay ganito, nakikita niyo ba si pastor at ang ating mga worker na ganyan? Hoy, nakikita niyo? Hindi ko nakikitang ganyan. Ngayon, kung kayo may napapansin, sabihin niyo sa amin. We will examine ourselves. Sabihin niyo sa amin. Kung nakikita niyo na ang ating pastor, yung mga offering na natatanggap, ginagamit sa kung walang kabuluhan, ginagamit kung saan-saan, sabihin niyo sa amin. We will examine ourselves. Huwag kayong matakot. Kaya nga ang book na ito ay transparent eh. Hindi lang sa inyo. Eh siyempre para sa amin. Yung nakakaamin na. Worker na rin naman. Para din yan sa mga leader at para sa mga tao. Kaya wag sana kayong magagalit kung lagi kayong binabanatan kasi binabanatan din ng Biblia ang mga leader. Kaya nga nakakatakot na bagay na kapag ang ating pastor hindi na tama ang kanyang ginagawa. Kapag ang ating pastor, Roselo B. Cumia, despise offering, ipag-pray nyo na. Nakakatakot na yan. Pero sa biyaya ng Diyos, ako'y natutuwa, hindi ganyan natin pastor. Kayo, kung may napapansin kayo, sabihin nyo lang sa amin. Sabihin nyo lang sa amin. At i-check din namin kung baka kayo may personal na galit o baka naman gusto mo lang siraan ng ating pastor. Kasi meron na yan. Sinisiraan nga ang Pastor Cesar eh. Nabisita ka lang naman sa mga mayaman na member dahil ng offering. Di ba? Hindi ganyan. Ano nakalagay? Anong klaseng despise offering yung ginagawa ng mga priest? At ganoon din naman siyempre mga worker. Kapag ang ating mga worker ay hindi na faithful sa giving, nag-o-offer ng mga malatoming na ganyan ang paa, despising the name of the Lord na yan. At maling bagay na yan. At nakakatakot naman na kapwa ko, manggagawa, ay naghahandog ng ganyan. Binigay nga natin ating buhay kasi alam natin yung the best. Alam natin yung maganda sa atin.
Eh di lalo na, wala na nga tayong karapatan sa ating sarili. Eh di ibigay natin kung ano yung meron tayo sa Panginoon. Yung ating time, yung ating energy, yung ating looks. Ibigay na natin sa ating Panginoon. At tingnan natin how this priest despised the offering. Pabalik nga po nung kanina. Useless offering and ano ba yun? Yan o, useless offerings and useless altar fires. Alam niyo ba si Eleazar, yung anak ni Aaron, naghandog ng strange fire? Anong ginawa ng Diyos sa strange fire na yun? Sa naghandog na yun? Hoy. Anong ginawa ng Diyos doon sa mga naghandog ng strange fire? Pinatay. Bakit pinatay ng Diyos? Kasi hindi siya natutuwa sa ganyan. Ngayon, isa sa consequences, kapag ka ang mga lingkod ng Diyos ay naghandog na ng ganyan. Naghandog na ng maling bagay sa Panginoon. Nung hindi kinalulugdan ng Panginoon, yung ayaw ng Diyos, naghandog na. Ang nakakatakot na consequences yan. Kaya nga pag ako'y nagkakasala, ako'y nagtuturo nagba-Bible study ako. Pag ako'y nagkakasala, isa sa panalangin ko, let the consequences of my sins be unto me. Huwag niyo na pong idamay ang aking mga mahal sa buhay. Mahal ko yung mga yun kasalanan ko. Kung si David nga ay nagkasala, naapektuhan yung nasa paligid niya. Si Adam and Eve, nagkasala, naapektuhan yung vegetable kingdom, human race, and animal kingdom. Nang dahil sa kasalanan nila, ay lalo na tayo. Kapag ka nagkasala tayo, o ang ating leader, malamang sa malamang, maaapektuhan tayo. At lalo na ang bawat isa. Kung mahal nyo inyong mga magulang, inyong pamilya, mag-iingat kayo. Kaya every time na kayo nagkakasala, I pray to God, let the consequences of my sins be unto me. Sa akin na lang, Panginoon, huwag yun idama yung pamilya ko. Iligtas niyo po sila. Sorry po. Kaya, nakakatakot na bagay kapag ang ating mga lingkod, ang ating leader, ay nag-uumpisa ng ganyan. Pero ang magandang balita at panatag ang loob ko, hindi ganyan ang ating mga kapatid. Bakit? Nakatira ako dito Doon sa second floor sa double deck. Doon ako natutulog. Minsan din Minsan sa tabi ni Jander, minsan sa tabi ni kay Eric, pero hindi doon kay Andrew. Kahit saan ako natutulog Kaya nakikita ko kung ano yung ginagawa. Minsan ako yung minakitang sa basurahan, ako yung nagtatapon. May nakita ko listahan ng ano ba yan, yung ganyan puti. May, anong tawag sa ganun? Listahan. Sa listahan na ganyan. May nakita akong tithes, 10%, offering, 10%, increase. Tapos yung mga, worker. Isa yun sa naging challenge sa akin. Hindi ko na lang papangalanan. Pero ayun ay year 2019. Sa basurahan ko nakita. Hala, nakakatuwa ang aking kapatid. Hindi niya magawa yung i-despise ang offering na para sa Panginoon. At si Kuya Eric, minsan pagka wala sa kwarto, sinisip ko offering niya. Kupit. Hindi ko ginagawa. Minsan sinisilip ko, ang bihira. Tunay nga legit. Kung hindi kayo maniwala, ano yung sinasabi ni Pastor, nila Pastor Gary, ang laki ng percent na yan. Di huwag kayo maniwala, ay kita ko Sinilip ko, pambihira, wala pa sa kalingkingan ng akin. Ako yung nagtatry na mag 40% Pero kita ko, pambihira, wala pa sa kalingkingan ng akin. Yung siguro yung iba, ako na-excite makita yung giving ng iba At encouragement sa akin yun. Kung yung giving ninyo naka-encourage sa mga lingkod ng Diyos, yung bawat isa naman, yung record mismo, personal, nakakapag-encourage siya. Kaya nga ating pastor, nababanggit dito sa pulpit, kapag nakikita ang record siya ay nalulungkot, nadi-discourage dahil ng ating giving, ganyan, laki nating expenses, tapos hindi faithful na marami. Pag nakikitang increasing, na-encourage yung ating pastor. Minsan, try niyong pangarapin na ang ating pastor ay mag-preach na walang galit. Tandaan niyo sa prayer and fasting, si Pastor Rusty, minsan nangangarap na ibigay niya naman sa ating pastor na siya ay mangaral ng walang galit. Imagine niyo, si pastor na mag-preach ng, mga kapatid. Ini-imagine ko na yun Mga kapatid, salamat. Kasalanan, for the wages of sin is death. Yung ganong kahinahon. Kaso, hindi natin minsan makita, lalo na pagdating sa giving. Year of God. Minsan, pagka alam natin na bumanat na si pastor sa giving, may nakita yan na dinidespise ang pangalan ng Panginoon through giving.
Minsan pangarapin nyo na ang ating pastor ay mangaral ng walang sama o walang galit. Pangarapin nyo minsan yung ganon. Kasi ako'y nangangarap na ganon. Kaya ako'y nagsisikap sa giving. Nagsisikap ako. Kung gusto nyo malaman, i-check nyo yung giving ko. Pero huwag nyo sasabihin sa akin. i-check nyo yung WhatsApp. Ano naman yan? Transparent tayo eh. Pwede nyo sabihin niya kay Tedesa, pwede nyo sabihin niya sa ating pastor. Pastor, pasilip naman. Baka mamaya si Brother Romel ay yabang na yabang din sa unahan. Anong suntukan na lang? Biro lang. Pwede niya i-check. Transparent tayo dito. Hindi kami nagtatago dito. Kaya nga, pag kami bibili ng gasol, may resibo pa eh. Bakit kailangan ipakita sa inyo yun? Pero ang kagandahan nito, mga kapatid, hindi namin kayo nakikita na kayo ay nagre-reklamo. Kasi sa ibang simbahan, ano yun? May mga paganyan-ganyan na. Kaya nga maganda tayo transparent. Ako'y natutuwa at nagagalak kapag ang reporting ay ganyan. Salamat sa time. Meron pa. Declining honor to Him. Yan, itong masama. Kapag ang ating mga lingkod, si Pastor, si Kuya Henry, si Kuya Eric, si Andrew, si Jander, si Mark, si Ate Baby Jan, Tedesa Antoinette, Willie Grace, ang dami nyo. Elisa, Jezreel, Ate Joyce, Amber, Jimuel. Sinama ko na. Si Ate Tinay, si Pinsan Buo. Kapag kaya mga yan ay nag-umpisa ng i-decline o bumaba ang pagtingin sa ating Panginoon. Declining honor to Him. Ayan ang nakakatakot na bagay. Basahin natin yung sinasabi ng, wag na lang natin basahin. Yung text na yan, nag-uumpisa nang bumaba ang pagtingin sa Panginoon. Kaya, yung pagbibigay sa Diyos, yung despising, offering, basic na nilang gawin yun. Bakit? Hindi nga nila magawang igalang ang Diyos. Ngayon, bilang mga leader ng simbahan, bilang mga lingkod ng Panginoon, we have to set example. Kung ang context ay giving, ay di maging example tayo sa giving, ay paano tayo tutularan yan? Ay nakakahiyang bagay naman at nakakahiya kung mas giver pa yung ating member kaysa sa atin. Nagawa nga natin ibigay ang ating buhay, bakit hindi natin magawa ibigay yung naayon sa Diyos na ating pag-aari? Ibigay natin sa Panginoon. Pero magandang balita, hindi ko rin makita sa mga kapatid natin yan. Nagre-reklamo, yes, tao tayo eh. Tao tayo. Pero, nagsisisi, ang tao, nagre-reklamo sa gusto ng Diyos, Panginoon, bakit naman ganito? Pero tuloy. Hindi naman Panginoon, pero tuloy. Bakit? Nandun kasi yung puso eh. Panandali lang naman yung reklamo na yan. Eh bakit nagbubunga yung gawain kahit para reklamo? Kasi may tamang puso. Puso pa rin ang tatanungin diyan mga kapatid. Kaya sana, where is mine honor and where is my fear? Kapag tinanong kayo ng Diyos sa inyong buhay, sana ready kayong masagot yan. Sana huwag makita ng Diyos na you despise His name, you despise His love, you disagree. Every time na may gustong gawin ng Diyos, you dispossess God, you rob God, and you degrade God. Huwag sanang makita ng Diyos yan. At huwag sanang may sumbat sa atin ng Panginoon yung mga bagay na yan. Pag nakita na yan sa ating buhay, lalayo na tayo. Lilibakin na natin ang simbahang ito. Mali na ang puso mali na ang isip, mali na ang gawa. Kaya mga kapatid, salamat sa inyong pagtitiis sa akin. Sana kayo naunawaan sa Book of Malakay. Sana inyong nasagot. Where is mine honor and where is His fear? Sana maibigay niyo yan ng tama sa Panginoon. Hindi namin hawak ang buhay niyo, tinuturuan lamang namin kayo. Nasa inyo yan, kung gusto nyo o hindi, wala kami magagawa. Pero gusto ko ipakita sa inyo na malaki ang pananagutan ninyo. Tayo ay manalangin. Panginoon, magandang